Ngayon po, dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po sa aklat ng Isaiah 55 verse 10 to 11. Ang sabi po dito, ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik. Amen. Amen po ba? Di ba? Napakaliwanag. Talagang hindi na po siya bumabalik. Amen. Makita po natin bumabagsak siya. At ang sabi po, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman. At namumunga. At nagbibigay ng lutil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Amen. At sabi po sa verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Amen. Hallelujah. Ang ulan daw po at kilo ay hindi po yan bumabalik sa langit. Kundi, dinidilig nito ang lupa. Para daw yung mga halaman na naroon ay madilig, lumago, at mamunga. At ano sabi? Para mayroong magawang tinapay, mayroong makain. Amen. At ang sabi ng Diyos, ganun din po ang ating mga salita. Ito hindi babalik sa akin na walang katuturan, kundi tutuparin ito ang ating inuutos, ibig at nais. Amen. Amen. Ngayon po, titingnan po natin sa ating pong buhay ngayon. Sa panahon ng nagpapaulan po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga salita. Kung titingnan po natin ang halaman na tinutukoy dito na natatamaan ng ulan at kilo, sila'y lumalago at namumunga. Itinutukoy dito ng Diyos na ganoon din po ang buhay nating spiritual sa mundo ito, maging sa hindi mananampalataya. Amen. Kapag tayo ay wala sa panahon na ang Diyos ay nagpapaulan ng kanyang mga salita, tayo po ay hindi lalago, tayo po ay hindi mamumunga. Amen. Amen. At sinasabi po sa ibang mga salita ng Diyos na sabi niya doon, hindi ko makuha yung third verse. Ang lupa daw na matapos diligan, ulanan, ay namumunga. Sinisimulan na mga halamang namumunga. Amen. Upang magbigay ng pagkain. Amen. Mabubuting bagay. Pero sabi ng Biblia, ngunit kapag ang lupang ito ay mga tinik ang tumubo, sila'y nanganganib na maparusahan. Ano pong tinutukoy po doon ng Lord? Tao po yun. Amen. Nagpapaulan na ang Diyos ng kanyang mga salita para tayo ay mamunga ng mabubuting bagay. Pero kung minsan, sa mga taong lalo na tinuturing na Kristiyano, amen, sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, amen, bakit ang tumutubo at ang nakikita sa kanila ay mga tinik at hindi yung mga bungang napapakinabangan? Ano bang tinutukoy dito ng Diyos? Yung mga lingkod ng Diyos at mananampalatayang mga orgulyo. Ano po ang nagiging bunga nila? Di ba? Hindi mapapakinabangan. Bagkus tinik ang naroon. Amen. Masasama pa rin ang kanilang nagagawa, ang kanilang mga sinasabi.
Kaya sinasabi doon na nangangalin na sila'y maparusahan. Ganun din po ang sinasabi ko dito sa aklat po ng Isayas. Kaya pala sa panahon ngayon, marami pa rin Kristiyano, marami pa rin Kristiyano na namamatay. Namamatay spiritual. Bakit? Pagdating po kasi ng gawain ng Lord, sila ay wala. Sila'y hindi nauulanan ng salita ng Diyos na dapat sana ay maging pataba sa kanila para sila'y lumago at mabuhay at mamuhay. Pero bakit wala po ang iba? Bakit sila'y patay spiritually? Bakit? Kasi po, hindi po sila nauulanan ng salita ng Diyos sa panahon na ang Diyos po ay nagpapaulan ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Tingnan po natin. Ang patuloy na nauulanan ng salita ng Diyos, amen, makikita mo na sila'y narito, lumalago, laging nasa presence po ng Lord, lagi po silang naroon sa mga gawain ng Diyos. Amen. Katulad po ng marami nating nakikita mga kapatid sa pananampalataya. Pagdating ng Bible study, sila ay naroon. Amen. Pagdating ng prayer fasting, sila ay naroon. Bakit? Sila ay lagi nauulanan, nadidiligan ng salita po ng Diyos at sila ay buhay. Amen. Amen po ba? Kaya napaka-importante pong sa atin ng mga Kristiyano. Napaka-importante na pagdating ng gawain ng Diyos, hindi po tayo nawawala. Amen. Amen. Totally sa inyong sariling buhay. No? Kailangan magkaroon kayo ng sariling interes, hindi lamang sa pangmaramihan, kundi magkaroon po tayo ng sarili nating interes sa buhay po natin para tayo lumago. Tayo mismo ang humingi ng ulan sa Diyos na kanyang mga salita. Para tayo lubos na lumago at mamunga ng mga bagay na papakinabangan ng marami. Anong tinutukoy po dito? Darating po tayo doon, no? Sa huling sasabihin ng Lord. Alam niyo po na tayo pong lahat, amen, ay pinili po ng Diyos. Amen. Para lumago, mamunga, at sinasabi po natin, Pastora, hindi po tayo niligtas ng Diyos at tagabutas lamang ng upuan. Amen. Sabi ng Isayas, lumago, amen, mamunga, para mapakinabangan po ng marami. Amen. Kaya po, alam niyo po, pagdating po dito, naghahalo po dito ang sinasabi ng Isaiah at sinabi ng Matthew 28 verse 19. Amen. Ang sabi doon, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. At pakatandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Panahon po ba tinutukoy po dito ng Lord? Hindi po. Hanggang sa katapusan po ng ating buhay. Dahil ang panahon ay mananatili po yan sa Diyos. Amen. Ngunit ang buhay po natin ay may katapusan. Amen. Kaya po tayo pala inaaral ng Lord. Lagi tayo pinapaulanan ng Diyos na kanyang masalita para tayo lumago, mabuhay, mamunga. Bakit? Para may pakain naman natin po doon sa iba. Amen. Amen. Patutupad yung Matthew 28. Ayun. Amen. Kaya po sabi nito, nagbibigay butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Amen. Pagkain po ba? Physical ang tinutukoy dito ng Lord? Hindi. Pagkain po spiritual ang tinutukoy po dito ng Diyos. Kailan lumago tayo? Sa pananampalataya ng Diyos, higit sa lahat sa kanyang mga salita, upang pagdating ng panahon na tayo isugo ng Diyos dahil tayo pinili ng Diyos, mayroon tayong ipapakain. Mayroon din po tayong ihahasik sa kanila. Mayroon tayong ipapakain sa kanila na bunga po natin. Amen. Amen. Alam niyo po, unawain natin napakalalim po ang tinutukoy po ng Diyos. Matalinghaga po ang salita ng Panginoon. Kaya po, sa aking buhay, amen, patuloy tayo na manatili sa pag-aaral ng salita ng Diyos, panatili sa gawain ng Diyos. Dahil tayo mismo, amen, nagagamitin ng Lord, hindi lamang sa nakapalibot po sa atin, kundi maging sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Tanim lang po tayo ng tanim kahit hindi po sila nakikinig, hindi po sila sumusunod po sa atin. At sabi dito sa verse 11,
Gayon din naman ang aking mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kaya po, tayo inaaral ng Lord sa kanyang mga salita para tayo hasik lang ng hasik, tanim lang ng tanim, bagi sa ating mga mahal sa buhay. Amen. At huwag po tayo manghinawa dahil tayo nagtatanim at ang Diyos po ang nagpapatubo. Ang ating mga sinasabi sa ating mga mahal sa buhay, hinasik natin ang mga salita ng Diyos. Hindi ito babalik sa Diyos na walang katuturan, kundi gagawin nito ang iniibig, ang binabalak at iniibig po ng Diyos. Para po sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat na nakapaligid po sa atin na patay sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Alam mo po, ang tinutukoy nito ng Lord, hindi lang ito pa ang sarili pong atin. Kundi, gagamitin po tayo ng Diyos para naman po sa iba. Amen. Kaya po, kung mayroon tayong mga kaibigan, katulad ng nangyari sa akin sa bagamat hindi po sila talagang accepted do sa mga inaral ko sa kanila, sa akin mga kasama sa solo parent. Dalawang bisis po akong nag-share ng salita po ng Panginoon dahil ang aking sana plano ay madala ko sila sa Panginoon. Pero alam niyo po, habang nagsishare pa ako, sila ay nagsishiran din ng kanilang mga sarili share. Amen. At bihira lang po ang nakikinig. Pero ang sabi ng Biblia, sabi ni Apostol ko, tayo ang magtatanim at ang Diyos po ang nagpapatubo. Kaya po hindi po ako nabahala doon kahit nakikita ko sila na parang dito nalabutin ako ng bagay. Pero pumasok sa isip ko yung sinasabi ni Apostol Paul. Amen. Itanim mo lang siya, itanim. At ang Diyos po ang bahala magpatubo po dyan. Amen. Kaya po dito natutupan ko, sabi ko, ito nga po Amen. Ngayon po nasunod ko po itong sinasabi ng Isaiah. Amen. Kaya po pala, alam niyo po na sa ating paligid, marami pong itunuturing ang Diyos na patay sa kanyang harapan. Bakit po? Sila po kasi ay hindi nakakapakinig ng salita po ng Diyos. Amen. Sa tuwing ang Panginoon ay nagpapaulan ng kanyang mga salita upang ang ating spiritual na buhay, amen, na pinatay ng kasalanan ay mabuhay. Amen. Alam niyo po ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1. Noong una ay patay kayo dahil sa iyong mga pagsuway at kasalanan. Amen. Ngayon po, patay po tayo sa paningin po ng Diyos. Bagamat physically, nakikita po tayo na lumalakad. Amen. Kumakain. Naninom. Pero po pala sa harapan po ng Diyos, tayo po ay mga patay. Amen. Amen. Kaya po, na kailangan po natin na mapursigi, na lumago, at lagi po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos at lagi po tayong nasa gawain ng Panginoon. Lagi po tayong nauulanan ng salita ng Diyos. Amen. Para tayo lumago, mabuhay at maabot po natin yung maraming patay sa ating paligid, hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lamang ito sa Malagtas, hindi lamang sa Bulacan, kundi buong mundo ay napakarami. Amen. Amen. Alam niyo po, share lang po tayo ng share. Huwag po tayo matakot na tayo ay magkaroon ng rejection sapagkat sinasabi po ng Biblia naman yan na hindi lahat ay naniniwala sa Panginoon. Sa salita ng Diyos. Alam niyo po, mayroon po itong darugtong po na sinasabi ko dito. Amen. Na kailangan na yung mga hindi pa mananampalataya sa Panginoon na patay sa paningin ng Diyos sa kanyang harapan, sila po ay maulanan din po ng salita ng Diyos para po sila ay mabuhay spiritual. Magkipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Ezekiel. Masabi po dito sa aklat ng Ezekiel chapter 37 verse 1 hanggang 14. Ang sabi po dito, nadama ko, sisili po ang nagpahayag ko dito dahil po nagpahayag ko ang Diyos sa Kanya. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay
dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Amen. May isinugo po, kung titingnan po natin, may isinugo po ng Diyos, ginamit instrumento para ang salita ng Diyos, ang mga ibig at nais ng Diyos ay maiparating doon, no, sa mga kaluluwang patay. Amen. Amen. Kaya po hindi katakataka maging dito sa atin ngayon, may iba may sinusugo po ng Diyos. Amen. Kaya po, pahalagan po natin, no, ang lahat na sasabihin po ng Panginoon dahil para po ito sa ating lahat. At sabi po sa verse 2, inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay. Amen. Puno ng mga kalansay. Pagpagga po natin mamaya, akala po natin ito talagang kalansay, pero hindi po siya talagang totaling kalansay. Amen. Sabi niya, natuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Tanong po ng Diyos sa kay Ezekiel. Sumagot po si Ezekiel, ang sabi po niya. Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Amen. Mayroon pong nagpapahayag at mayroon pong sinugo ng Diyos. Ano sabi, dinggin nyo, mga kalansay, no, ang salita ni Yahweh. Kaya po, napaka-importante po pala, no, lalo na po sa ating mga Kristiyano, na hindi po minsan nakakapanatili po sa gawain po ng Diyos. Minsan pagdating ng araw ng pagsamba, sila'y naroroon. Sila'y namamatay spiritual. Amen. Bakit sila'y namamatay spiritual at nadadaig ng kanilang mga alin sa buhay? Ng kanilang mga problema at suliranin. Bakit sila'y namamatay? Dahil po, pagdating ng gawain ng Diyos, sila'y wala at hindi po sila nauulanan ng salita po ng Diyos. Amen. Amen. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po yan ng buhay. Amen. Espiritual. Amen. Amen. Kaya po, anong sinasabi po? Nandyan, buksan nga po natin. Sabi po ng John 6:63, ang Espiritu ang nagbigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Kaya po napaka-very important po na sa araw ng gawain, ikaw ay naroon. Amen. Para laging buhay ang iyong Espiritu, ang iyong spiritual na buhay. Sarapan po ng Diyos at hindi ka madaig ng anumang tukso at kasalanan na udyok ng demonyo ng kaaway. Ano ba mga bigat natin, sakit at karamdaman, lahat yan ay kaya po natin yan na gapiin. Bakit po? Dahil po buhay po ang Espiritu. Amen. Buhay po ang Espiritu natin. Amen. Dahil po sa salita ng Diyos na lagi natin napapakinggan sa tuwing ang Diyos po ay nagpapaulan ng kanyang salita. Amen. Sa pamagitan ng kanyang mga abang alipin. Ngunit kung titingnan po natin, ano po ang nangyayari sa mga Kristiyanong namamatay? Bumabalik sa mga bisyo at kasalanan. Bakit po nangyayari ang ganon? Kasi po sa oras ng mga gawain, sila'y nawawala. Kaya po napaka-importante po sa ating mga Kristiyano na tayo naroon sa lahat ng gawain ng Diyos. Mayroong mga Bible study, prayer, fasting po tayo, kaya hindi po tayo dapat na nawawala para manatiling buhay ang ating spiritual. Amen. Sa harapan po ng Diyos at hindi po tayo mamamatay. Amen. Amen. Alam niyo po, tingnan niyo po natin, kahit sa ating church, di ba? Marami ang hindi nakaka-ahon, no, sa mga kasalanan. Bakit? Hindi consistent ang pagdalo nila sa gawain ng Diyos. At kung minsan ay wala po sila sa araw na ang Diyos ay nagpapahayag, ang Diyos ay nagsasalita, ang Diyos ay nagpapaulan ng kanyang mga salita, hindi sila nauulanan tulad ng isang halaman na kapag hindi ito nakatanggap ng ulan at hamog galing sa langit, sila ay naluluoy at sila ay mamamatay kung hindi sila manatiling nauulanan.
Ganon din po ang ating mga spiritual na buhay sa harapan po ng Diyos. Lalo po tayong mga Kristiyano. Napaka-very important po na lagi tayong naroon, sa gawain ng Diyos. Lagi tayong naulanan ng salita ng Diyos para manatiling sariwa ang ating spiritual na buhay na hindi tayo madaig ng mga bisyo, ng mga kasalanan, ng mga sakit at karamdaman, mga problema, mga surin, at marami pang iba. Amen. Ito po ang nakita ko nung nabasa ko po itong salita po ng Diyos. So nga pala, ang sabi ng Isaias, amen. Nagpapaulan siya. Amen. Kaya yung halaman tumutubo, lumalago at nagbubunga ng mapapakinabagan. Ngayon, saan kumuha natin yung mga karotong? Alam mo, dinala ko ng Lord sa Ezekiel. At yun po ang kapayagan po ng Diyos. Alam niyo po na itong mga kalansay na tinutukoy dito sa Ezekiel ay hindi tunay po silang kalansay. Amen. Sila po yung nawala ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sila po yung bayan ng Diyos. Amen. Kaya po, bagi sa atin ngayon ng mga Kristiyano na tayo tinuring na bayan ng Diyos, pero kung minsan tayo nawawala ng pananalig sa Diyos, kung kaya tayo dumaranas na mga at pagsubok at tayo naigugo po nito. Bakit? Kulang ang pagdilig, kulang ang abono na natatanggap po natin, katulad ng isang halaman. Kapag ang isang halaman ay kulang ang nutrisyon na kanyang natatanggap mula sa langit, sila po ay bansot, payat, at ang iba ay naluluoy, at kung hindi ito madiligan ng tuloy-tuloy, sila ay tuluyan na. Ganon din po sa ating mga spiritual na buhay. Amen po? Kaya po, sa tuwing nagpakulan ng Diyos, kailangan huwag po tayong mawawala at mahabag po tayo dito sa mga kalansay na napakarami. Tayo tinawag ng Diyos para hindi lamang sa ating mga sarili, tayo iniligtas na, sabi ng Diyos sa dito po sa kabuntikan. Amen. Linigtas na tayo ng Diyos, kaya dapat din po na tayo ay magligtas. Amen. Hindi po tayo pinaulangan ng Diyos sa mga himala, mga pagpapala ng kanyang mga salita, ng kanyang karunungan para po sa sariling atin, kundi ito po ay mamunga at maibahagi naman natin sa ibang nangangailangan ng pagkain spiritual para sila yung mabuhay. Amen po ba? Amen. 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 At sabi po dito, ulitin po natin ang verse 4, sabi niya, sinasabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay nito. Sabihin mo, mga kalansay, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Diin po nagsinabi, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Hindi baliwalain. Amen. Hindi yung kapag po pala tayo ay nag-church, tayo ay nakinig ng salita ng Diyos, hindi po pala yung parang kalisa-bisa po ang ating isip, ang ating puso. Kailangan nakapokus ito sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu. Hindi ito papasok sa ating mga katawan kung tayo po ay hindi bukas. Amen. Sabi ng Ezekiel, dinggin ninyo ang salita niyo. Dinggin ninyo. Dinggin. Huwag baliwalain. Amen. Ang iba po dyan ay binabastos pa. Katulad nga po minsan na nabibigatan. Alam niyo po, nabibigatan niya po minsan sa church. Nung mga nakalipas na buwan. Nakikinig ako ng salita ng Diyos doon. Sa salita ng ating pastor, doon naman sa likod ko. Para silang mga langaw. Parang gusto ko nang sabihin na dapat po, sana tinapos niyo nang usapin niyo sa tahanan niyo. Kasi ang araw ng linggo ay pagsamba para po sa Diyos. Amen. Dapat po sana pinag-usapan niyo ang mga problema niyo doon sa inyong tahanan. At tapusin at dalhin sa Diyos. Isuhin sa Diyos. Alam niyo, muntik na ako makakapagsalita eh. Kaso lang, pinigilan ko kasi mayroon po tayong pastor. Amen. Tinitingnan ko lang sila. Nawa, nadala po sila sa tingin. Ngayon medyo pumayapa ng bahagya. So, salamat sa Diyos. Alam niyo, hindi papabayaan ng Lord yan. Kung mayroon nakikita ang Diyos na nabibigatan ng kanyang mga lingkod. Ako magsalita, pero alam niyo, sila ay hindi totoo kung nauulanan ng salita ng Diyos. Hindi sila suktig doon sa mga inahayag ng mga lingkod po ng Lord. Amen. Kung kaya sila'y patay, kahit nasa harapan po ng Diyos sa araw ng pagsamba sila'y naguhuntahan pa rin.
Amen. Ay sinasabi ng Biblia, dapat sa araw ng papahinga, wala kayong gagawin, wala kayong pag-uusapan na iba, kundi ang Panginoon. Eh pagdating ng araw ng pagsamba, hindi pa rin ang pinag-usapan na kanyang kanilabatigan ng problema kung ano pang alam ang pinag-usapan mga marites mga yan. Sabi ko po rin ang Diyos. Alam niyo po, natutupad po yun dito sa sinasabi po na Biblia. Amen. Hindi po sila totaling nauulanan po ng salita ng Diyos. Sila'y patay sa paningin ng Panginoon. Kung kaya sa araw ng pagsamba, iba ang kanilang mga sinasabi. Kaya po, mahabagan po natin sila at nawa sa pag-aaral natin na ito, magamit po tayo ng Diyos para naman po sa iba. At sabi nito, magpahayag ka, sabi ng Diyos kay Ezekiel, magpahayag ka, mayroon pong isinusubo ang Diyos at hindi lang po yung si Ezekiel, kundi tayo pong lahat ngayon na inaaral ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Dahil napakaraming billions po ang nakapanood po dito ng mga kalansay at nang sila'y tumayo. So, isusubo po tayo ng Diyos, kaya maganda-handa po tayo lahat. Hindi lamang kami, kayo rin. Darating ang panahon, katulad ni Ezekiel, isusubo po tayo. Amen. Ang sabi ko dito, sa verse 5, ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Paano kayo mabubuhay? Paano sila mabibigyan ng hininga ng Diyos kung sila'y wala? Yun ang tanong. No. Kaya siguro mayroon po tayong gagawin. Amen. Siguro tayo na inaral ng Diyos, na hiningahan ng Diyos, mayroon na tayong buhay. Siguro may ganoon po tayong gagawin. Siguro ang gagawin natin ay mahingahan din sila ng salita ng Diyos na walang iba kundi ang Espiritu. Kasi sinasabi dito, ihingahan ko kayo. Ito tayo, wala dito. Hindi natin nakita ang dito. At totaling hindi talagang harapan na hihingahan ka ng Diyos. Kundi, mayroon po siyang ginamit para hingahan po ang mga kaluluwa. Yung mga kalansay ko na tinutukoy po dito. Binibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Ibig sabihin po pala, sa araw ng ng pagpapaulan ng Diyos, ng kanyang mga salita, kailangan lahat po tayo ay laging naroroon para tayo mahingahan ng salita ng Diyos. Amen? Na walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu. Amen. Para tayo laging buhay, laging malakas. Amen. At hindi tayo maigubupo ng lahat ng mga bigat na dinaranas po natin. At lalong hindi po tayo kayang tuksohin ni Satanas. Amen. Kung buhay ang ating spiritual sa harapan po ng Diyos. Amen po? Amen. Amen. Tuloy po tayo. Ang sabi po sa verse 6, lalagyan ko kayo ng litig at laman at babalutin ng balat. Bibigyan po kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Alam niyo po, inunawa ko ito at matagal po na itong hiniling sa Diyos ang kapahayagan. Hindi po pala agad na totally sa mga makasalanan na sa unang upo, sa unang pakikinig sila agad ay mabubuhay. Amen. Ang kailangan po pala katulad ng pagdilig ng isang halaman na dinidilig siya sa umaga, dinidilig siya sa hapon. Consistent at tuloy-tuloy ang pagdidilig sa halaman. Kaya sila'y nabubuhay at lumalago. Katulad din po dito po sa mga kalansay na tinutukoy po dito. Sa mga kaluluwa po nasa kasalan, hindi po agad sila totally na mabubuhay. Kailangan konsisten ang kanilang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen. At sa kanilang pagdalo muna, bibigyan mo na sila ng, anong sabi dito? Bibigyan mo na sila ng, lalagyan ko sila ng litig. Anong litig? Ito litig spirituality. Para magiging matibay agad. Litig pa lang ang nilalagay. No? Sa atin ng Panginoon. Sa ating pakikinig. No? At pagsamba po sa ating Panginoong Diyos na buhay. At sabi niya, at laman. Amen. Hindi po agad totally agad na magkaroon agad tayo ng spiritual na laman. Kundi ito po ay unti-unti po natin
No? Unti-unti po natin ito na matatanggap. Dahil po sa consistent natin na pagsunod at pagsamba po sa Diyos. Na hindi po tayo nawawala sa gawain po ng Panginoon. Kaya po hindi agad nabubuo yung mga litid, mga laman no, na kasulat dito sa iba. Hindi agad nakukumpleto kaya sila natatalo pa ng mga problema, mga tukso. Kaya pa sila natanda, hindi kumpleto. Bakit? Hindi tuloy-tuloy. Amen. Ang pagdalo sa Panginoon. Katulad ng sinasabi ni Brad San di ba ilang years na siya nasa Jesus my life? Ano pinapatutuo niya sa harapan po ng lahat na madda? Wala po siyang absent Amen. sa pagsamba sa Panginoon. At ako po ay parang hindi ko rin po naalala na mayroon pong puwang ang aking pagsamba sa Diyos. Simula nang makilala ko si Kristo. Yan po, bakit po nagkaroon ng litid ang mga tao, ng kumplitong litid laman, balat? Dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagdalo sa gawain ng Diyos. Laging naulalan, laging nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po ang Espiritu ng Panginoon ay nakapasok sa ating katawan at tayo nabubuhay. Kung kaya hindi na tayo naigugupo, lahat ng mga bigat. Hindi na tayo kahit toksihin ni Satanas. Amen. Bakit? Buhay tayo sa pagbuhay ng Diyos. Kaya po, ang patid ko dito ng Panginoon, kailangan tuloy-tuloy ang ating pagdalo. Hindi bungi-bungi. Amen. Ay kayo sumamba ka. Tapos sa sunod ka naman sumamba, ay sinong pupunta doon sa espis na yon na hindi mo napuntahan noong araw ng pagsamba? Bakit si Satanas ang nandoon? Amen. Kung si Satanas ang nandoon sa pisto na yon, tiyak na hindi maganda ang mangyayari sa buhay po natin. Huwag po natin bigyan ng puwang ang Hangin. Diyos sa buhay po natin, lalo Hangin. sa pagsunod po sa Panginoon. Huwag natin Ventilador. hayaan si Satanas na makasingit. Amen. Para yung ating mga spiritual na litid at laman ay mabuo. Amen. Nang tayo ay lubusang mabuhay sa harapan po ng Panginoon. Yes, sabi po, ang sabi, litid at laman at babalutin ng balat. Amen. Mayroon po siya may space eh. Una litid, laman. Kapag ang laman, maaari pa siyang matanggal-tanggal kasi wala pa siyang balat na bumaba. Kaya kung laman pa lang ang nasa atin lahat, huwag pa po tayong makakasiguro na ang ating mga buto ay hindi po malalansag, hindi na mahiwala yung ating mga laman, huwag po tayong makakasiguro. Dahil kailangan pa natin ang balat espiritual na siyang babalot sa ating katawan upang ang ating nasa loob ay hindi magkahiwa-hiwalay. Amen. Amen. Maging buhay siya at matatag. Amen. Kailangan konsisten ang pagsunod sa Panginoon, pagdalo, pagbasa ng Biblia, pananalangin, at paglapit po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Dahil po sa ating pagbabasa ng Biblia, ang Diyos po ang ating kinakausap. Amen. At ang ating binabasa ay Espiritu po yan ng Diyos. Amen. At kapag lagi po natin siya tinitigan, lagi po natin sila binabasa, lagi po tayo nagpe-pray, ang Espiritu ng Panginoon ay papasok sa atin upang tayo palakasin. Amen. Hallelujah. Alin doon ang katagumpayan ng mga bigat? Wala. Kaya po pagdating ng bigat, yung mga Kristiyanong natili sa Diyos, consistent na pagsunod sa Panginoon, napakalakas eh. Kahit may mga bagay dumarating, pasipol-sipol lang eh. Oh, saan tayo? Ay, di magsunod tayo sa Panginoon ng dire-diretso. Amen. Yung po ano? At ang sabi po dun sa kasunod, at buhay. Sabi ni Crowley, babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Amen. Ito po ang pinaka-importante po na matanggap po natin sa Diyos. Yung hininga ng Diyos, di ba, kung mabalikan po natin ang pagbalikan ng Diyos sa tao. Di ba sa Genesis 2:7, ano po sinasabi ng Diyos doon? Ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok, hininga niya sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Yun po ang kailangan po natin matanggap sa Diyos. Yung buhay.
buhay, malakas. Amen. Amen. Kaya lagi tayong magpapaulan ng salita ng Diyos para tayong mabuo yung ating litid, laman, at balat, spiritual. Para hindi po tayo maigupo ng anumang mga bigat at masulat sa ating mga buhay. Dahil alam naman po natin na marami nang nalayo, marami nang sumuko, kasi hindi tuloy-tuloy. Amen. Ang pagdalo po sa gawain po ng Panginoon. Kaya sila'y humihina. Hindi nabalutan ng espiritual na balat ang kanyang buong katawan kung kaya nalalansang pa. Hallelujah. Hindi makalakad ng diretso. Kulang eh. At kung kulang, mahina. Diba? Amen. Hallelujah. Yan. Kaya po, sabi po dito, kayo'y mabubuhay. Sa gayon, pagkilala ninyong ako si Yahweh. Amen. At sabi po sa verse 7, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin, nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong. Kaya po, sa ating pong lahat na isinusunod ng Diyos, kailangan po natin magsalita. Hindi po tayo magiging makasarili. Share lang ng share ng salita po ng Diyos. Dahil po ang lumalabas po sa tinig natin ay salita po ng Diyos at ito ay Espiritu ng Panginoon. At siya na ang kikilos, kahit nasabihin natin na hindi pa natin sila madadala. Pero yung Espiritu ng Diyos na lumabas sa tinig natin, sila yung kikilos doon sa taong sinira. Kaya nga doon sa sabi ko, bahala ka na Lord. Sinunod ko yung sinabi mo. Pinaulanan mo sila ng salita ng Diyos. At ang Diyos na po doon ang bahalang magpatuloy. Amen. Amen. At hindi ko natin alam kung kailan yun. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Amen. Alam niyo po, sabi ko dito, nagpahayag nga po tulad ng utos sa akin, nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Amen. Saan nabubuo? Yung mga lansay na kalansay, yung mga patay spiritual. Saan nabubuo? Doon sa pagpapahayag ng propetang Sikisikil na isinugo ng Diyos, doon sa mga patay spiritual na itinuturing ng kalansay. Sino pang sinasabi dito? Sisikil lang ba? Tayo rin po ngayon na nasa harapan po ng Diyos. Amen. Tayo po. Kaya kailangan natin magpahayag ng salita ng Diyos. At bahala ng Diyos, sabi dito, nagkaroon ng malakas na ugong. Yun po ang ugong na nakita ko at nabasa dito sa aklat po ng Gawa. Naga ang mga mananampalatay, mga apostol ay nag-pray. Amen. Umugong. At alam po ang nangyari, ang bawat isa nagsasalita sa iba't ibang wika. Sila'y nagpapagaling, sila'y pamalaya sa mga espiritu. Yun po ang espiritong galing po sa Diyos. Amen. Kung kaya tayo magpahayag sa mga kaluluwang napakarami dyan sa ating paligid, bahala na po ang Diyos. Magpakilos ng kanyang banal na espiritu. Kaya wag po tayo manghihinawa po. Amen. Sabi, nabuo yung mga kalansay, nabuo. Patay pa sila eh. Amen. Amen. Kaya, huwag po natin sayanin na isa po tayo na inaasahan po ng Diyos na makatuwag niya para itong mga buong mga kalansay, itong mga wasak na mga kalansay, itong mga patay sa harapan po ng Diyos ay mabuong muli. Amen. Mabigyan po sila ng buhay katulad po ng sinasabi na yan 6:6. Kaya po sa pagpapahayag po natin ng salita ng Diyos at Espiritu po doon ang kumikilos. Maging katuwang po tayo sa mga ililigtas po ng Panginoon. At ang gagamitin po ng Diyos ay tayo. Katulad po ng paggamit ng Diyos sa kay propeta Ezekiel. Amen. At ano sabi dito? Nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid. Oh, di ba? So, pagpahayag mo lang yung
salita ng Diyos, magkakaroon ng spiritual na litid yung mga kalansay na walang buhay. Amen? At kapag sabi ng Lord, kapag mayroon tayong dala na kaluluwa sa Panginoon, maraming anghel ang papalakpakan sa langit. Hallelujah. At kapag nagkagayon, sino po ang tinutukoy doon na pinapalakpakan? Ikaw na naglilingkod sa Diyos at nagdadala ng kaluwa sa harapan po ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ba? Sabi, nagkaroon ng litig at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Amen. Nakikita po natin dito na hindi po talagang agad na nababalot ng spiritual na laman, spiritual na balat. Kung hindi tuloy-tuloy ang ating pagdalo sa Panginoon. Katulad din po, parang hinati po ng Diyos yung mga Bible study po natin eh. Alam niyo po, kapag ang pinupuntahan po natin na isang bahay na bina-Bible study, kapag hindi po tuloy-tuloy, hindi po sila mapubuhay. Amen. Kailangan po pala tuloy-tuloy kapag paulan ng salita ng Diyos para mabuo yung mga kalansay na lansag, magkakaroon sila ng litid, magkakaroon sila ng spiritual na laman, magkakaroon sila ng spiritual na balat. Nabuo na sila. Amen. Pero, nasabi ko, hindi pa sila humihinga. Hindi pa sila totally buhay agad. Amen. Yung mga kaluluwang bina-Bible study natin na nasa kasalanan, hindi pa agad sila buhay. Kaya kailangan ng hininga ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po, sinasabi ko dito ng Panginoon, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Ano po ang tinutukoy ko dito ng Diyos na hinihingahan? Yung salita ng Diyos na ipapahayag mo sa mga taong patay. Sa mga taong nasa kasalanan para sila'y mabuhay. Amen. Amen. Patay sila, David. Diba sabi kanina sa Efeso 2, patay sila. Kaya kailangan nila ng salita ng Diyos, hininga ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, para sila po ay mabuhay. Amen. Amen. Kaya po hindi totally agad na mabubuhay yung ating mga Bible study, yung ating mga hinayagan. Hindi sila makakasunod sa kalooban ng Diyos hanggat hindi nabubuo yung lahat na iyon na sinasabi ng Diyos. Buo na nga sila, nandoon na yung laman litid at balat, pero hindi pa sila huminga dahil wala pa po yung Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng buhay. Sabi po ng John 6:64. Kaya po napaka-importante po sa ating buhay na kailangan nasa atin po talaga yung Espiritu po ng Diyos para tayong buhay na buhay sa paggawa ng mabuti. Amen. Para tayo'y mabuhay. Amen. Sa lahat ng dako, sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako. Hiningahan ba? Hindi. Nagpahayag lang po si Propetess Ezekiel eh. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nagpahayag po si Ezekiel at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nagpahayag siya ng salita ng Diyos at ang hangin na tinutukoy dito ay ang Espiritu po ng Diyos na hindi po natin nakikita. Na siya pumapasok doon sa mga hinayagan mo na salita ng Diyos at sila'y mabubuhay, sila'y mababago. Mabubuo ang kanilang patay sa spiritual sa harapan po natin. Amen. Amen. Kaya napaka-importante po. Huwag tayo hinayang. Makatulong po tayo no, sa mga ibig at nais ng Diyos para doon sa mga patay, sa mga makasalanan. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. At sabi ng Isaias, kaya huwag po tayo manghinawa. Lagi po tayo magpapaulan. Sige, ulan lang, paulan lang. Lalo sa ating mga anak, matitigas ang ulo, ay sumunod, paulan lang. Sige. Amen. Hasik lang na hasik. At ang Diyos ko ang bahala magpatubog. Amen. Sabi, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan. Hallelujah, napakarami po, billions po ito.
Sabi niya, at nang nagtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Napakarami po ng patay. Napakarami po ng kalansay. At kasama diyan ang ating mga mahal sa buhay na wala kasi. Kaya po, dahil tayo po ay inaral na po ng Diyos, tayo po ay mayroon na ang banal na Espiritu na nasa atin. Kailangan itong ating napag-aralan na salita ng Diyos ay maihag din po natin sa ating mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon at sa maraming kalansay na nakapaligid po sa atin. Dahil kapag sila'y tumayo, napakarami nila. At kung sila'y madalhin natin sa Panginoon, napakaraming ang nila magpapalakpakan sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. At ang sabi ni Apostol Paul, ang nagtatanim ay tatanggap ng kabayaran. Walang manghihinawa po. At nawa sa atin po ngayon na nandito, magpursige po tayo. Hindi lamang kami na nandito na sinubok po ng Diyos. Kayo rin po na nandito sa Santol, magpursige din po kayong magamit ng Diyos. Magpaulan ng kanyang salita sa mga kaluluwa na napakarami. Marami pa po ang Diyos na ililigtas. Napakarami po dito. Nagtayo sila, ubod ng dami. Parang isang malaking hukbo. Alam niyo po itong mensahe na ito, hindi ito para kay Espiritu, para po sa atin po itong lahat. Amen. Mahabag po tayo sa mga kaluluwang patay. Amen. Alam niyo po, ang tinutukoy po dito ang mga kaluluwang sinasabi ng Diyos sa iyang kanyang bayan. Sabi po sa verse 11, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay nito. Tinutukoy po dito ng Diyos, hindi ito talibang kalansay, hindi. Yung mga taong matitigas ang ulo, yung mga taong kahit na nakarinig na salita ng Diyos ay patuloy pa rin masuwayin. Mga taong matigas ang ulo, na kahit na pinipigilan ng magulang, mga magulang na pinipigilan ng anak, matitigas ang ulo. Katulad ng iba na sinasabi na nga, huwag ka na nga uminom ng tatay dahil mapapahama ka, inom pa rin ng inom. Hala, hanggang sa nagkasakit, hindi na nagamot kasi wala naman Diyos na linalapitan, walang kilala ng Diyos, walang tutulong na Diyos, sila ay lubusang napahamak. At tinutukoy ko dito ng Diyos ay tao, hindi totaling patay. Tao na patay sa kasalanan. Efeso 2. Kaya po, kailangan po natin magpahayag ng salita ng Diyos para sila ay mabuhay. Sinasabi ng John 6:63. Amen. Kaya po, sabi ko dito ng Panginoon, bansang Israel ay tulad ng mga kalansay nito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming hinayaan ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga taong walang pananalig sa Panginoon. Kahit ito'y bayan na ng Diyos, nakita nilang himala ng Diyos nung sila nilabas sa bansang Ehipto. Pero matigas pa rin ang mga ulo. Walang pananampalataya, walang pagkaunawa sa mga ginawa ng Panginoon. Binabaliwala po nila. Amen. At ang karamihan po nito na mga ninuno po natin ay hanggang ngayon ay marami pa rin na mamana. Marami pa rin na matitigas ang ulo. Lalo sa mga yung minsan, nako, ang pastor natin talagang kung wala itong pagtitimpi na mula sa Diyos kung katulad ng mga ibang pastol nako. Pero ang ating pastol, mahigpit po siya. Pero ang paghigpit niya ay kasama ang pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa kanya. Mayroon pong burden po ang ating pastor. Siya ay nagsasaway na may kasamang pagmamahal. Amen. Na yun po ang kailangan. Kailangan po pala, kapag pahalapayan po tayo na sa salita ng Diyos, may kasama pong pagmamahal. Kahit sa ating mga anak na matitigas ang ulo, love. Diba? Kasi hindi naman madala Diba sila, mga kalansay sila. Ay, ang kalansay, may buhay po ba yan? Wala. Mga patay po yan
kahit anong gawin dyan, dahil patayan, hindi ito yan nakikinig sa'yo. Amen. Kagad mo silang paluin, kagad hindi sila makikinig sa'yo, hindi sila makakaramdam. Hindi, ang sabi doon, dadahan-dahanin mo muna sila. Amen. Bibigyan mo muna sila ng John 3:16, John 4:6, mga pagmamahal ng Diyos. Amen. Kailangan muna nilang madama ang pagmamahal po ng Panginoon. Amen. Kasi kung agad-agad silang paluin, hindi sila mabuhay. Hindi sila makikinig kasi sila yung namatay. Sabi sa verse 12, kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan. Ibubukas, sinong gagamitin? Tayo po para mabuksan ang libingan ng mga patay para sila mabuhay, makabangon at makaalis sa kanilang mga kinalalagyan. Amen. Kailangan po natin para tayo ang kanyang isuso. Amen. Wala po ditong iba, hindi naman gagamit ang Diyos ng mga makasalanan kundi tayong binago na ng Panginoon. Amen. Ano po? Bayan ko. Ibubukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang iyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay. Ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Amen. Amen. Alam niyo po, ito po ang nangyari sa bayan po ng Israel. Sa bayan po ng Diyos na wala pa po ng Israel. Sa kabila ng kanilang naranasan, ng saksihan, ng kabanyaran ng Diyos, sa kagalingan, sa pagliligtas ng Israel, at ayaw ng Diyos na ito'y mangyari po sa ating kapanahonan. Kaya po itong salita na sa ihinayag ngayon sa panahon natin upang tayo hindi natin danasin yung nangyari nung kapanahonan na ang bayan ng Israel ay nagmatigas sa Diyos. Amen. At sila'y itinuring ng Diyos na kalasay sa kanyang harapan. Ayaw ng Diyos na ito'y mangyari sa ating kapanahonan po. Kaya ito'y hinayag po sa atin para tayo'y mabuhay sa harapan po ng Panginoon. Amen. Ang gagawin, sustain ang pagsunod sa Diyos. Laging naroon ka sa tuwing nagpapauluan ang Diyos ng kanyang mga salita na walang iba kundi ang Espiritu po ng Panginoon. Nang sa gayon, maging katulad tayo ng isang halaman na patuloy na dinidilig, mabubuhay, lalago at mamumunga at mapakinagbaran po ng marami. Share lang tayo sa lahat, hindi ko tayo panguhinawa. Sapagkat ang Diyos po ang magsasalita, ang Diyos po ang gagawa nito. Sabi niya, ang aking mga salita na labas sa akin, bibig ay hindi ito babalik sa akin na walang katuturan, kundi ito pa rin ito ang mga ibig at nais ko. Kaya tayong lahat na pinili na ng Diyos, ligtas na sure lang dahil po ang Diyos po ang magpapaturo. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Yun po ang mensahe ng Panginoon. Hawa, mag-serve ko ito sa ating mga puso at kaisipan at kaluluwa. Amen.